Ito ang mansyon ni Dr. Howard Heisenberg, tahanan ng mga lihim ng isang buhay na sinulit ng husto. Si Dr. Heisenberg ay batikang doktor na kilala sa makabagong pananaliksik sa medisina. Nagtapos siya mula sa prestigyosong Harvard School of Medicine noong 1962 at naging isa sa mga pinakarespetadong manggagamot sa Estados Unidos. Sa halos buong buhay niya, si Dr. Heisenberg ay nakatira sa marangyang mansyon kasama ang asawa at 3 anak. Masaya silang pamilya na araw-araw ay kasama ang mga antigong gamit, bihirang libro at mahahalagang likhang sining. Pagkamatay ni Dr. Heisenberg, lahat ay naiwan. Ang bahay nila ay parang time capsule ng nakalimutang buhay na tila huminto sa oras. Sa pagpasok, makikita natin ang bakas ng buhay na sinulit ng husto. Ang mga kwarto ay puno ng lumang gamit medikal, antigong kasangkapan at larawan ng pamilya. Parang sandali lang umalis ang pamilya Heisenberg at iniwan ang lahat gaya ng dati. Ang mansyon ay mahalagang palatandaan ng buhay ni Dr. Heisenberg at pamilya niya. Patunay ito sa nagawa ng isang lalaking inalay ang buhay sa medisina at sa halaga ng paghangad ng kaalaman at kahusayan. Samahan kami sa paglalakbay na ito para tuklasin ang mga lihim ng abandonadong mansyon at ang pamana ni Dr. Howard Heisenberg. Maligayang balik sa bagong episode ng Bros of DK. Ako si Leslie at ipapakita ko sa inyo ang isang kahangahangang bahay sa Estados Unidos. Sa totoo lang, hindi ito basta bahay, kundi isang mansyon na nagkakahalaga ng mga $3.2 milyong dating pagmamay-ari ni Ginoong Howard at pamilya niya. Si Ginoong Howard ay eksperto sa medisina, doktor at siruhano. Sikat siya sa medisina at marami siyang natanggap na parangal na makikita sa mga pader. Naipon niya ito sa maraming taon bilang eksperto. Ngayon, ipapakita ko ang buong bahay niya at lahat ng naiwan dito. Lahat ng alaala niya ay naiwan ng siya'y pumanaw noong 2015. Dati rin dito nakatira ang asawa niya pero lumipat ito sa nursing home. 7 taon na itong inabandona. Ang mga anak parang wala silang pakialam sa mga naiwan dito at unti-unti na lang itong nasisira. Yung mga ari-arian dito na dati ring inabandona ay giniba na at itong bahay na to ay kasama na rin sa listahan ng mga gigibain sa lalong madaling panahon. Kaya masaya ako na umabot kami sa tamang oras para madokumento ang makasaysayang lugar na ito na binili niya noong 1906 at dito siya tumira ng buong buhay niya kasama ang kanyang pamilya. Ang saya na nakaupo ako sa pinaka-importanteng kwarto ng bahay kung saan niya ginawa lahat ng trabaho, nag-aral at naghanda ng lektura. At mula dito, sisimulan ko na ang episode na ito at dadalin ko kayo sa isang grandeng paglilibot sa napakagandang property na ito. Sobrang excited ako para dito. Simulan na natin ang dokumentaryong ito. Simulan natin ang dokumentaryo dito sa magandang kwarto kung saan ako kanina nakaupo. At ang unang bagay na makikita mo pagpasok mo sa kwarto na ito ay talagang nakakabigla. Pagkamatay niya, kumalat ang balitang napabayaan ang bahay niya. At may mga taong pumasok dito, naghalongkat sa mga alaala niya at sa mga mahahalagang bagay na iniwan niya para lang makahanap ng mga bagay na pwedeng nakawin. Sa proseso, nilimas nila ang opisina niya at inilabas lahat ng dokumento para makahanap ng mahalagang bagay na pwedeng ibenta. Nakakatakot talaga minsan ang ugali ng tao. Parang gagawin nila ang lahat para lang kumita kahit kaunting pera, parang wala silang kaluluwa. Nasa sahig pa rin ang mga dokumento ng kanyang mga pasyente.
Mapapansin mong maraming resibo ang nakakalat. Malamang mga gastusing medical at mga bill na ipinadala niya. Wow! Ang mga estanteng ito ay malamang napuno ng mga libro noon, pero ngayon ay ganap na walang laman. Mayroon pa tayong painting dito na may butas sa ilalim. Malamang isa sa mga nagtitinda ang nakabasag nito at inilagay dito. Wala namang pirma kaya malamang hindi ito mahalaga. Maganda ang painting ng mga bulaklak. Gusto ko talaga ito at gusto ko sana itong gawing palamuti sa bahay ko. Para sa akin, hindi yun pag-e-explore. Ang pag-e-explore ay pag-iwan doon habang buhay ng lahat ng matagpuan mo. Dito, meron din tayong parang parangal na iginawad niya. Ang Panggulo ng Estados Unidos ang nagpadala nito sa taong ito mula sa hukbo ng Estados Unidos. Parangal ito para kay Ginoong Howard. Wow! Narito ang larawan niya kasama ang asawa niya nung mas bata pa siya. Dito makikikita mo ang kanyang asawa kasama ang kanilang bagong silang na anak. Diyos ko, at mayroon tayong lunas para sa pag-iwas sa pinsala, dulot ng lamig mula pa noong 1963. Kaya si Ginoong Howard ay nagtapos ng medisina noong 1962. Bago yon, dati siyang nasa digmaan. Dati siyang sundalo at lumaban siya sa mga digmaan. Binago niya ang buhay niya. Hindi masama ang makipagdigma, pero binago niya ang buhay niya at naging doktor. Makikita rin natin dito ang larawan niya. Maayos ang kanyang pananamit. At ito ang kanyang asawa sa tabi niya. Magandang lamparan ang nakatayo dito. Mas maraming diploma sa dingding. Pati ang mga liham na hindi pa nabubuksan at ang isang ito ay mula sa Departamento ng Pulisya. Baka may nagawa siyang mali, baka nakatanggap siya ng tiket dahil sa mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan o kung anuman. Si Presidente Kennedy ba ito? Oo, sigurado ako dyan. Ipinagmamalaki rin niya ang kanyang bansa. Pagkatapos, ang mesa niya kung saan siya nagtatrabaho. Isang kahangahangang mesa, may litrato pa niya na nakapatong pa rin doon. Mula noon siya ay nasa militar pa, isang gwapong binata noon. Umabot siya sa edad na 86 na taon. Wow! Ipinanganak siya matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang makimilyang ginamit niya sa pagsulat ng lahat ng liham na ipinadala niya sa kanyang mga kliyente. Kahit isa sa mga liham na kanyang naisulat ay nandiyan pa rin sa tabi nito. Nakakalungkot makita na lahat ng ito ay naiwan na lang. At ang upuang may foam na dati niyang inuupuan. Nakikikita ko pa rin si Ginoong Howard na nakaupo dito sa kanyang mesa, abala sa pagtatype. Kung iisipin mo ang mga larawang nakita natin kanina, may isip mong parang nandito pa rin ang tao, nakaupo at nagtatrabaho. Aminin ko, gustong-gusto ko talaga ang display dito. 10. Iyan ay 1, 2, 6, 5, 14 na mga parangal na nakatayo dito sa kabinet na ito, sa display cabinet na ito. Lahat ng iba't ibang parangal sa medisina mula pa noong 1936 nang nakuha niya ang kanyang unang medical degree hanggang 1900. Mayroon pa tayong isa noong 1994 nang nakuha niya ang kanyang degree bilang isang siruhano dito. Para sa pagiging isang siruhano. Hindi ito si Ginoong Howard. Kamangha-manghang lumang larawan. Itong batang lalaki, maayos ang bihis. At dito naman sa gilid ng kwarto, meron tayong parang pwestong maupuan. Kapag may pasyente na dumating, pwede silang umupo dito at kausapin si Ginoong Howard para ipaliwanag ang kaso nila. Di ako sure kung tumatanggap siya ng pasyente sa bahay niya, baka para lang ito sa mga usaping negosyo. Magaganda rin ang mga kurtina dito. Gusto ko ang bulaklak na disenyo nila. At ang mga upuan sa ibaba nito ay kawili-wili rin talaga. Napakagandang mesa rito na may dyaryo pa rin sa ibabaw.
Sabi rito, mula ito noong 1965 3 taon lang matapos niyang makuha ang kanyang medical degree. Gusto ko rin ang mukha ng orasan sa itaas. Regular, sabi diyan. Magandang mukha ng orasan. May ilaw sa ilalim yan. Ay, gustong-gusto ko na agad ang kwartong ito. Habang dumadaan, nakikita ko ang kasaysayan at mga bagay na naiwan dito. Talagang nakakabighani ito para sa akin. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na bahagi ng bahay. Tulad ng nakikita mo, ito ang dating sala kung saan nagpapahinga tuwing gabi si Ginong Howard, ang kanyang asawa at mga bata pagkatapos ng trabaho at nagkakasama sila. Ipapakita ko muna ito sa inyo. Ito ang paninirang ginawa rito. Inihagis ng mga tao ang lahat sa sahig. Dahil lang ba naghahanap sila ng mahahalagang bagay? Pero masasabi kong may magagandang bagay pa rin na iwan dito sa guho tulad ng kabinet at drawer sa harap natin. Gusto ko ito. May parang gold plating ito at ang disenyo nito ay talagang kahanga-hanga. Tingnan ko kung kaya ko pa itong buksan. Wala na talagang laman sa loob, pero grabe, ang ganda ng drawer na ito. At sa ibabaw nito, may ilang gamit tayo dito. Ito ay galing sa universidad na pinasukan niya. Nandito pa rin ang litrato nung tumatakbo siya. Wow! Oh, at napakaganda nitong makita, maganda at nakakalungkot sa parehong pagkakataon. Ito ang kanyang asawa. Kasama ang kanilang bagong silang na anak at lahat ng magagandang alaala na ito ay nananatili pa rin sa tahanang ito. Dito, medyo lumaki na ang bata. Hawak niya ang mga susi ng kotse. Malamang sila ay aalis nun. Tingnan ko nga kung may petsa dyan, pero mukhang wala namang petsa. Pero kamangha-mangha at nakakalungkot din ito na makita kung paano nananatili pa rin ang mga alaala sa lugar na ito. Dito, meron tayong cartoon nila. Ito si Ginong Howard at ang kanyang asawa. Heto naman ang isang kakaibang tao, si Robert de Redfo. Mamatay ka sa ingit. Ang saya makita ang lahat ng cartoons na ginawa nila tungkol sa kanila. Nag-enjoy kami ayon sa nakasulat dyan. Malamang ito ang larawan nila sa kasal. Naniniwala ka ba sa pag-ibig sa unang tingin? Ay, gusto ko to. Nasaan ka buong buhay ko? Ang lakas ng dating ko, di ba? Ito, malamang regalo ito na natanggap nila nung sila ay nagpakasal, siguro galing sa mga kaibigan nila. Pinagsama-sama nila ito, ginawa nilang magandang alaala para sa kanila noong panahon na yon. Napakaluma na nito. Gustong gusto ko ito. Baka mga 50 taon na ito kasi malamang nagpakasal sila mga 25 o 30 taong gulang at si Ginong Howard ay umabot ng 8 at 6 na taon, baka nga 60 taon pa. Mayroon ding litrato rito sa lupa ng batang ito sa gitna ng mga guho at may Christmas card pa na naka-frame at iniwan dito sa sahig. Grabe! At nandito naman ang mismong sala na may mga display cabinet sa gilid. Makikita mong lahat ng gamit doon ay ninakaw na ng mga magnanakaw. Pero ang mga pangunahing kasangkapan ng sala ay nandito pa rin. Halimbawa, mayroong magandang sopa dito sa gitna ng kwarto kung saan sila sabay-sabay umuupo at isang napakalaking mesa sa sala, masasabi ko. At dito, makikita natin ang marami pang larawan at alaala ng pamilyang minsang nanirahan sa magandang bahay na ito. Ito ang kanilang lola. Wow, hawak niya ang bata. Hindi pa siya ganun katanda dyan, ang bata. Sa palagay ko, ilan sa mga larawang ito ay maaring kuha mismo sa bahay na ito. Ang sabi dito, ang Panginoon ang aking pastol. Talagang kahanga-hanga. Oh, at ito'y isang magandang larawan. Nasa harapang porch ito ng bahay, makikita mo pang swimming pool sa likod.
Narito pa ang isa nilang larawan na magkasamang nakaupo kasama ang kanilang poodle. Ang mga larawang ito ay lahat kinunan sa loob ng bahay na ito. Medyo magkadikit-dikit sila, masasabi ko. Ang saya, makita ang lahat ng ito. Kahanga-hanga ulit pero nakapanlulumo rin kasabay nito. Ang sofa na kanilang pinagsaluhan, pati ang natutuklap na pintura sa wallpaper ay nagpapakitang nagsisimula ng masira ang lahat matapos ang 7 taon. Dito pa lang, bumabagsak na ang kisame, natutuklap ang wallpaper, talagang nakakabaliw. Sa tuwing pumupunta ako sa isang bahay dito sa Estados Unidos, naguguluhan talaga ako kung gaano kabilis masira ang mga bahay dito. Kasi sa pinanggalingan ko, sa Europa, lahat ng bahay ay gawa sa bato at tumatagal sila ng daan-daan kahit libu-libong taon. Minsan nagbidiyo ako ng kastilyo mula Siam, Naraan at Animnapu at hanggang ngayon ay nasa perpektong kondisyon pa rin. Pero dito, 7 taon lang na pinabayaan. Nagbabalat ang wallpaper, may bumabagsak na bahagi ng kisame at nakakabaliw itong makita. Sa tingin ko, gigibay na lang nila ang bahay na ito, hindi na nila ito i-renovate. May isa pang larawan ng babaeng nakaupo sa sofa. Oh, gusto ko rin itong mga kristal na baso at itong mga kristal na ilaw na meron tayo sa gilid dito. Nakakabighan rin talaga sila. May pantulong sa paglakad pa rin na nakatayo dito. Siguro nung tumanda na sina Ginoong Howard at ang kanyang asawa, kinailangan na nila ito. Tingnan mo ang mga kurtinang ito, kamangha-mangha, di ba? At pagkatapos, itong kanal dito sa harap nila. Pagkatapos, sa tabi ng sopa, may mesa dito kung saan maraming alaala ang naiwan. Makikita natin si Ginoong Howard at ang kanyang asawa dito na magkasama. At heto siya noong mas matanda na, kasama ang isang babae, isang mas batang babae. Hindi ko alam kung sino siya, pero nakatayo sila sa harap ng bahay. At noong panahong yon, hindi pa ito masyadong masukal gaya ngayon. Mahal ko rin ang mga alaalang naiwan dito. Kung makita mo sina Ginoong Howard at asawa niya, gusto ko na ginawang parang cartoon ito. Ngayon, ito ang tinatawag kong party, may nakikita tayong may nangangarap dito. Bakit ako tinitingnan ng lahat? Gusto ko ito kung paano nila ginawa at napakarami talagang magagandang alaala na naiwan dito. Nakalimutan ko ring banggitin ang wheelchair. Kaya masasabi mong may kapansanan na sila o di na maganda ang kalagayan nila sa huling bahagi ng buhay. Grabe! At pagkatapos, maari tayong dumaan sa mga salaming pinto papasok sa pasilyo ng lugar na ito. Dito pinapasok ang mga tao, dito pumapasok ang mga bisita sa bahay, dito rin sila pumapasok sa kanilang kahanghangang lugar. Gusto ko yung display cabinet na meron sila dito sa sulok, malamang puno ito ng mga palamute at artipakto noon. Ngayon, tuluyan ng walang laman at nagbabalata na ang wallpaper sa mga pader. Marami ring mga damit na naiwan dito sa sahig, gaya ng nakikita mo, at may mga litrato pa ng sanggol sa paligid nito. Wala namang laman ng mga ito, pero makikita rito ang ilang pambabaeng damit sa sahig, ilang bestida at dilaw na pantalon. Wow! Hindi pa ito nasusuot dati. Parang pati yung price tag andyan pa rin. Binili nila pero hindi nila nagawang isuot ang damit na ito. Puno pa rin ng mga damit niya ang buong kabinet dito sa hallway, pati ang buong closet dito sa hallway, punong-puno pa rin ng mga damit niya. Nandito pa rin lahat ng mga damit niya, nakasabik pa rin dito magpakailanman. May ilang magagandang salamin sa sahig at gusto ko ang kristal na disenyo nila. Pero sa kasamaang palad, may nag-spray paint ng palakol sa mga ito para lang sirain sila. Nakakalungkot makita yun, no? Ang mga kristal na bulaklak na nakakabit sa mga ito, hindi ba't napakaganda nyon? At ito naman dito ang pangunahing pintuan papasok sa bahay, papunta sa bahay. Napakalaking pinto, magandang pintong gawa sa kahoy na magsisilbing pasukan sa kanilang napakagandang ari-arian. Doon banda, makikita natin na dating kainan yon. Pupuntahan natin yan mamaya.
At dito naman ang hagdang malaki, ang ingrandeng hagdanan na magdadala sa'yo pataas papunta sa mga kwarto dito. Napakaganda rin ito, gusto ko talaga, pero sira na ito ng tuluyan. At makikikita mo na nagsimula na silang mag-renovate dito sa lugar na ito. Pero huminto sila, tinanggal nila ang ilang bahagi ng mga pader at malamang sinusubukan nilang ayusin ang lugar na ito sa kung anong paraan, pero hindi nila natapos ang trabaho. May mga larawan pa nga ni Rankin na nakakalat dito sa sahig na nagpapakita talaga na dating mansion ito ng isang doktor. Oh, napakaganda rin ng salamin na ito na nakasandal dito sa kabinet. Naka-bubble wrap pa, naghihintay na milipat kung saan. Pero ngayon ay naghihintay dito ng bagong tahanan hanggang sa walang hanggan. Nakakalungkot makita. Mga kaibigan, pasukin natin ang kahangahangang silid sa harapan natin. Ang formal na silid kainan kung saan iniimbitahan ang mga kaibigan at pamilya para magsalo-salo sa hapunan, kung saan malamang. Dati ring nagsasalo-salo sa hapunan dito sina Ginoong Howard at pamilya niya. May malaking tumpok ng mga durog na bato dito rin sa sulok, tingnan natin yan, marami pang mga larawan. Nakahiga dito sa pagitan ng mga durog na bato. Nakakalungkot talagang makita ulit. Oh, ito yung parehong poodle na nakita natin sa kabilang kwarto. Napakatawa ang larawan ito. Makikita natin ang asawa niya na nakaupo sa inidoro sa isang banyo sa itaas. Ipapakita ko ito mamaya. May party sila dito sa bahay. Wow, ang dami. Sobrang dami ng masasayang. Alaala na naiwan pa rin dito. At ito ang booklet mula sa kanilang kasal. Sabi dito, dito ang aming kasal. Diyos ko! Si Sheila ang kanyang asawa, okay? Yan ang pangalan niya, Sheila, at si Howard. Nagpakasal sila noong 1959 ika-23 ng Agosto, alas 8 ng gabi, Linggo. Dito natin makikita lahat ng larawan ng kasal nila na pinagawa noon. Napakagandang bride. Napakabagay nila bilang mag-asawa. Lahat ng abay na babae sa paligid niya. Oh, gusto ko ring makita ang lalaking ikakasal. Gusto kong makita si Howard sa altar. Heto siya papunta sa altar at dito nila binigay ang kanilang unang halik sa isa't isa. Bakit may mag-iwan ng librong ganyan sa loob ng bahay na ito? Napakabobo naman nun. Tara, ikot pa tayo sa kwarto na to. Gusto ko rin ang wallpaper na may mga bulaklak at mga ibon. Kahit yung kurtina sa taas o yung tahib ng bintana dito sa itaas ay pareho rin ang disenyo. At pagkatapos, tingnan mo ang mismong kwarto. Hindi ba't kamangha-mangha ang kwartong ito na nasa harap natin? Ang malaking mesa na may 8 upuan kung saan ginaganap ang mga hapunan at nabuo ang maraming magagandang alaala at pag-uusap. Kaya kung makakapagsalita lang ang mga pader ng kwartong ito, siguradong magkukwento sila ng napakaraming kwento, walang katapusang mga kwento. Gusto ko rin ang chandelier sa itaas ng hapagkainan na ito. Kamanghamanghang palamuti na nakasabit pa rin dito. May mga bagay pa rin nakadisplay sa mesa, mga tasa ng kape at alak na dati nilang iniinom. Itong bote ng Bristol Cream, punong-puno pa rin. Wow! Dito sa ilalim, inihahain noon ang pabo. Ihahain ni Sheila ang pabo para sa mga bisita. Lahat ay naiwan lang dito. Meron pa tayong magandang display cabinet dito. Naka-display dito ang lahat ng pinakamagaganda niyang porselana na napakahalaga. Makikita mo pa nga na may mga ilaw na naka-install sa kisame ng cabinet na ito para bigyan pa ito ng dagdag na prestihyo. May Asyanong disenyong Hapones ang cabinet na ito. Wow! At pagkatapos, sa dulo ng kwarto, meron tayong set ng mga drawer dito. Maganda talaga yan, isa ring napakagandang kasangkapan. Kahanga-hanga.
Tingnan mo kung may laman pa ang mga drawer. Wala na talagang natira. Swipe pa rin silang dumudulas. Dito nilalagay ang lahat ng kubyertos, lalo na ang magagandang pilak na dati nilang ginagamit. Gusto ko rin itong basket dito. Mukha siyang picnic basket na dinadala nila sa parke. Maglagay ng mangkok ng alak at ilang baget. At pagkatapos ay pumunta na sa parke para mag-enjoy ng picnic. May larawan ng bata dito. Ilang bote ng alak. May isa sa mga kahangahangang salamin na ito, mga salaming maganda ang pagkakayari. Nandito rin sa ibabaw ng kabinet na ito. Pagkanggulala sa harap nito. Wow! Sige, dadaan tayo sa pintong ito papunta sa susunod na kwarto. Oh, bumabagsak na pinto pala ito. Nakakatawa. Bihira akong makakita nito sa mga abandonadong bahay. Siguro 1 o 2 beses lang. Sige, para may pahingahan dito. At pagkatapos, oo, nandito ang kusina ng bahay na ito. At ito ang hindi formal na kusina kung saan sila nag-aalmusal at naghahapunan kapag walang bisita o mga ganung bagay. Dito sila kumakain ng hapunan. Sosyal pa rin dito dahil sa mga bintana sa likod. Ang ganda ng tanawin dito, natanaw ang likod bahay at yung parang bundok sa likod ng bahay na ito. Kasi nasa medyo mabundok na lugar talaga ito. Yung chandelier na dating nakasabit sa kesame, nandito na ngayon sa ibabaw ng mesa. Ito rin ay mesa para sa 6 na tao kahit na 4 lang naman ang nakatira sa bahay na ito. Sina Sheila, Howard at ang 2 nilang anak na lalaki ang nakatira sa lugar na ito. At meron pa silang isa pang lampara na nakasabit dito. Sa gilid ng pader na ito. Tapos itong mga built-in cabinet na nasa gilid din. At pagkatapos, ang kusina mismo. Dito sana nakalagay ang ilang appliances. Interesado ako sa isang bagay dito. Ano to? Hindi ko pa to nakita. Grabe, bread toaster ba yan na nasa pader? Grabe, para sa 4 na hiwa ng tinapay. Kaya bawat tao dito pwedeng gumawa ng sarili nilang tinapay tuwing umaga. Plastic! Walang laman ang mga kabinet. Sayang. Dito sana nakalagay ang ref. Tingnan mo rin itong mga salamin na panel o mga bintana na meron sila dito sa lugar na to. Magaganda rin talaga sila. Nakakaintriga talaga ang mga kalan na ito. Wow! Gusto ko ang disenyo nila. Mukhang dekada 60, 70 talaga. At saka ang napakalaking kusina. Malaki rin ang kusina dito. Ang bababa ng kabinet na ito. Wala nang natitirang espasyo sa pagitan nila ngayon. Ang kalan ay nasa bandang ito. Ang ganda ng lugar na ito mga kaibigan. In love talaga ako. Tingnan natin kung ano pa ang makikita habang naglilibot dito. Yung kwarto na iyon, mamaya na lang natin pupuntahan, dito muna tayo sa side na ito. May chandelier na nakasabit dito sa maliit na pasilyo. Maraming mga debris ulit sa sahig. Sige, ano kayang nilalagay dito? Wala akong alam kung bakit may mesh sa harap nito. Haha, kulubot pa rin yan at gustong gusto ko. Mukhang nakakandado ng husto ang pinto, wala na ring handle. Mukhang hindi ko na mabubuksan ito. Pwede nating silipin sa balkonahe. Gusto ko yan, excuse me. Nakakaintriga rin ang mga kahoy na ginamit sa pader. Gusto ko yon. Dito tayo napunta sa banyo. Ah, oo. Isang napakaliit na banyo na may mga pink na lababo, gold-plated na gripo at mga disenyong Hapones bilang wallpaper. Itong bathtub, interesante. Di ko ipapakita ang inidoro kasi nakakadire.
Ang ganda! Tapos may isa pa tayong kwarto dito. O, ang buo pa ng kwartong to. Tingnan mo yan. Mukhang kwarto ito ng bata dahil may maliit na kama. Ayos pa rin ang kama, nandyan pa ang mga unan. Maayos pa rin ang mga sapin ng kama. Gusto ko rin ang frame ng kama. Napakaputi at maganda ang hugis. Napakaganda rin ng kama. Nandito pa rin ang unan. Hindi ako kasya sa kama. Halos 6 na talampakan ang taas ko at mga 5 talampakan at 5 pulgada siguro ang haba ng kama. Para sa gumagamit ng metric system, mga 1 metro at 80 ang taas ko at siguro mga 1 metro at 60 o 1 metro at 70 lang ang kama na to. May mesa rin dito para sa takdang aralin ng bata. May larawan pa nga rito na nakatayo sa gilid, larawan ng dalagang ito. Sige! Sa pagkakaalam ko, 2 lang ang anak nilang lalaki. Pero marami rin akong nakitang larawan ng mga batang babae dito sa lugar na ito. Kaya malamang nagkaroon sila ng ikatlong anak. Makikita mo ang isa pang larawan ng sanggol na nakalapag dito. May ilang bulaklak na may salamin sa ibabaw, hisa lahat. Napakakawili ng lugar na ito. Gustong gusto ko talaga ang kwartong ito. At saka, nakakabilib ang atensyon sa detalye sa buong bahay na ito. Makikita mo rito, hindi mo na nga makikita ang switch ng ilaw dahil tinakpan nila ito ng maayos gamit ang wallpaper. Makikita mo na lang ang pihitan ng switch ng ilaw. Sa side na ito, meron din sila niyan. Wow! Ang galing ng pagkakagawa nila dito. Bumalik tayo sa hallway. Tingnan natin. Pagkatapos, dito tayo napunta. Oh, Isang uri ng sitting area na tanaw ang terasa at likod bahay ng lugar na ito. May fireplace sa kanan nito. Wow! Ito ang klase ng kwarto kung saan sila umuupo tuwing gabi. Bukod sa sala, gagawin din itong kwarto tuwing tag-init. Pero pwede nilang buksan ang pinto at mag-enjoy sa malamig na hangin sa loob ng bahay. Pwede rin silang mag-relax sa fireplace at panuurin ang nyebe sa likod bahay. Gaya nung nangyari ngayong araw. Marami ring mga papeles at libro ang naiwan dito. Sa tingin ko, ito ay sining na maaring gawa ng mga bata sa paaralan. Lumipad kasama ang Garrett Galaxy Airways. Medyo interesante ito. Ang open fireplace dito sa dulo ng kwarto. Wow, tiyak na maganda ito pag may apoy. Babalot sa buong bahay ang ganong kaganda at kaginhawang pakiramdam. Ang timba na lalagyan ng lahat ng kahoy. At itong mesa dito sa gitna ay talagang nakakabighani rin. At mayroon pa silang bar area dito sa dulo ng kwarto. Pinaghahainan ng cocktail kapag may bisita. Kalawangin ng mga parol sa itaas niyan. May mga bote pa ng alak na naiwan dito. Scotch whiskey. Ipapakita ko sa iyo ang likod nito. Wow! Nakakatawa. Pasensya, si Dr. Hersberry ay hindi na tumatanggap ng pasyente dahil nakapermanenteng bakasyon na siya. Malamang nung si Ginong Howard ay nagretiro, ito ang kanyang apelido. Si Hertzberg ay nagretiro na rin. Binigyan nila sila ng ganitong cartoon. Napaka-interesante nito. Talagang hinahangaan ko ito. Wow! Nasa bakasyon na siya habang buhay. Nakakamanga iyon. Yung drawer doon sa likod, pati yung mga likhang sining at lahat ng bagay doon ay sobrang ganda. Ngayon mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo ang kabuuang itsura ng porch. Lubos na itong sira ngayon, nilamon na ng kalikasan. May mga puno at ugat na tumutubo kahit saan. Halos gumuho na ang porch na ito, pati na ang mga haliging kahoy na nakikita mo. Unti-unti na nga sisira ito. Sa palagay ko, hindi na ito maayos. Panahon na para gibayin ito. At sa tingin ko, yun ang gagawin nila dito.
sa loob ng ilang buwan o 2 taon mula ngayon. Nandito pa rin sa labas ang ihawan nila, dati nilang ginagamit sa pag-iihaw ng masarap na karne. Nakatayo pa rin dito sa labas ang vacuum cleaner. Typical na Amerikanong tatak ang Hoover. Wala tayo nito sa Europa. Napaka-unique din ang hugis ng vacuum cleaner na ito. Gustong-gusto ko ang likod bahay ng lugar na ito. Pati na rin ang porch. Siguradong napakagandang lugar ito para sa kanila na umupo sa labas at mag-enjoy kasama ang kanilang pamilya at sa panahong magkasama sila. Ngayon, dadalhin ko kayo sa itaas at ipapakita ang mga palapag sa itaas ng bahay. Dito, sinabi ko na sa inyo dati, sa tingin ko may nagtatangkang mag-restore ng lugar na ito at nasira nila ang hagdanan sa proseso, yung dating hagdanan dito sa itaas, pati na rin ang railing ng hagdanan. Kahit dito sa gilid, makikita mo ang mga silid-tulugan na dating bahagi ng bahay na ito. Makikita mo ang nakalitaw na mga kahoy na panel dito na may graffiti na inispray ng bandalo. Nagulat ako na ang ilang mga kwarto dito ay nasa napakagandang kondisyon pa rin, habang ang iba naman ay sira-sira at napabayaan. Siguradong maganda ang pasilyong ito noon dahil sa wallpaper na ito. Halatang mahilig talaga sila sa Japanese art gaya ng nakikita mo. Wow! Dito makikita ang rehas ng hagdanan noong panahon na yon. At pagkatapos, meron silang napakagandang chandelier na may gold plating na nakasabit dito sa itaas ng hagdanan. Hindi ko lang maisip kung paano ito itsura nung nasa napakagandang kondisyon pa ito at nakatira pa sila dito na 7 taon pa lang ang nakalilipas. At narito ang unang banyo. At ito yung ipinakita ko sa iyo na may litrato ng babae na nakaupo sa inidoro doon. Ito rin mismo ang banyo na iyon. Wow! Gusto ko ang estilo nitong isa. Ang ganda ng pagkakatugma nito sa inidoro doon, pareho pa silang kulay. Ngayon, narito na ang lababo sa gilid na ito. At makikita mo na naman ang pansin sa bawat detalye sa buong bahay na ito. Binalot nila ito ng buo gamit ang wallpaper na kapareho ng meron tayo dito. Napakaganda ng pagkakagawa, pati ang simetriya doon. Talagang tumutugma ito sa itaas na wallpaper. Kaliwa muna tayo dito. Tingnan natin kung ano pang natitira sa itaas na palapag. Oh sige, may isa pa tayong banyo sa side na ito. Wow! At parang may tema ito ng daga. May shower din dito sa parteng ito. Makikita mo na may tao sa bahay na ito. Sa palagay ko si Sheila yon kasi siya na ang pinakamatagal dito at hirap na rin gumalaw noon. Kailangan niyang umupo habang naliligo. Kailangan niya ng tulong sa buong bahay. Gusto ko rin ng chandelier doon. Grabe, ang laki ng pagtuon sa detalye sa buong bahay na ito. Ang saya lang makita. Paulit-ulit na tapakan ang wallpaper na nahulog sa sahig. Hesu Kristo. At ngayon, papasok tayo sa dating naging kwarto dito sa lugar na ito. Ngayon, tuluyan na itong wasak. Makikita mo ang mga kahon ng alas dito na nakakalat sa sahig. Siguro, kinuha nila lahat sa drawer. Sinisilip kung may natirang alahas dito. Mas marami pang graffiti sa lahat ng dako. Sa kasama ang palad, tingnan mo itong napakagandang mga kasangkapan na nandito pa rin sa lugar na ito. Itong mga ilaw at lahat ng ito ay nasasayang lang. Gusto ko rin yung maleta na meron tayo doon. At dito sa ibabaw ng drawer na ito, meron tayong maraming litrato na naiwan mula noong ang bahay ay nasa napakagandang kondisyon pa. Makikita mo na ito ang kusina na pinuntahan natin kanina. Dito, magkasama silang nagbakasyon.
Ang daming litrato at mga gamit ng pamilya na makikita rito noon. Mukhang hindi ito ang parehong bahay na naroroon tayo ngayon. Iba-iba ang mga ito at galing sa iba't ibang bahay. Hindi rin ito ang kusina na pinuntahan natin kanina. Pero sigurado sila ang pamilya. Isa ito sa 2 batang lalaki na dating nakatira dito. Muli, isa na namang antigong kabinet na Hapones dito. Gusto ko rin ang napaka-eleganteng disenyo nito. Wow! See? Tara pa tayo. Tara pa tayo lahat. May isang kwarto dito sa gilid na talagang nagulo. May isa pang kwarto sa gilid. At sa tingin ko, ito ang dating master bedroom ng lugar kung saan natutulog at namuhay ng magkasama sina Sheila at Howard. Nagbalat at natanggal ang wallpaper sa kisame sa pagdaan ng panahon. Gusto ko pa rin na maayos ang kama kahit matagal na ang lumipas. At ang makulay na sapi ng kama doon ay talaga namang kahanga-hanga. Maganda din ang kahoy na kama. Tingnan natin kung ano ang nasa loob nito. Wala namang laman ito sa kasamaang palad. Mag-ingat at huwag tapakan ng salaming nasa sahig. Tingnan mo ang disenyo ng kama, lalo na ang ukit sa bandang ulunan nito. Oh, at nag-iisa sila sa kabinet. Makikita mo pa ang isang damit ni Sheila na nakasabit pa. Isang huling inumin na siya mismo ang nagbuhos ay nakatayo pa rito sa mesita sa tabi ng kama na may laman pa sa loob. At tingnan mo itong kabinet na nakikita natin dito sa harap natin. Ito na siguro ang pinaka nakakaintrigang disenyo na nakita ko. Tingnan mo lahat ng detalye sa mga ukit. Bawat piraso ay magandang pagkakaukit. Ang ganda talaga. Tingnan natin kung may laman pa sa loob. Wala, talagang walang laman, sayang. Pati ang mga kurtina dito sa kwartong ito. Talagang kamangha-mangha ang lahat ng ito. Mula sa pasilyo, diretso tayong papunta sa silong. Hagdanan na nagdadala sa atin pababa sa tahimik na bahagi ng bahay. Parang papasok tayo sa piitan. Pinagmamasdan ang mga parol sa pader. Sige! Heto na tayo, papasok sa silong ng bahay. Mukhang imbakan ito, baka para sa mga bote ng alak. Parang maliit lang, nalalagyan ng pagkain at gamit. Gusto ko ang disenyo ng mga pader at mga kahoy na detalye sa bahay na ito. Talagang espesyal. Dito muna tayo sa kanan. Uy, tingnan mo yan! May piano tayo sa harap natin. Anong kwarto ang papasukan natin? Diyos ko. Mukhang parang isang man cave ang pinasok natin. Ang interesting naman yan, wow! Masasabi kong chill ang lugar, parang man cave. O baka isang playroom din. Gusto ko yung piano na nasa harap natin dito. Kitang-kita mo yung pagkabulok nito. Ay, nahawakan ko. Hindi ko sana dapat hinawakan kasi nag-iwan ako ng marka. Hindi ko naman sinasadya yon. Tingnan mo yung gandang piraso na yan. Tumutunog pa ba? Curious talaga ako. Hindi. Ano pa inaasahan mo? Hindi na yan gumagana. Normal lang yan matapos ang matagal na pagkabulok. 7 taon lang talaga, kaya mabilis. Pero, isa sa mga presidente, buti na lang hindi ko matandaan, patawad dahil Europeo ako. Hindi ko kabisado lahat ng presidente ng Estados Unidos. Prick Doc. Trick pony.
Ano? Gustong gusto ko ang hugis, disenyo at lahat tungkol sa piano na ito. Pagkatapos, may nakatayong inukit na lamparang kahoy dito. Kahanga-hangang piraso. Ang tambol dito sa ibaba, oh. May sapot ng gagamba sa librong ito. Wala namang masyadong interesante doon. Ito ay Pioneer mula 1958. Galing ang librong ito sa isang lumang libro. At dito naman sa gitna, meron silang parang lugar na upuan na napapalibutan ng mga sofa. Malamang dito sila nagpapahinga tuwing gabi, sabay-sabay na umuupo. Mayroon pang telebisyon na nakalagay sa loob ng kabinet na ito. Wow! Maraming magasin tungkol sa mga likhang sining. Nakikita ko roon ang gawa ni Von Gogh. Mga likhang sining ni Von Gogh. Gusto ko rin ang mga sopa na ito. Tingnan natin kung may laman ang mga kabinet na ito. Mukhang lahat sila ay walang laman. Lahat ay walang laman. Hindi ko alam bakit kinuha ang mahahalagang bagay. Baka mga magnanakaw ang gumawa nito, pero hindi nila kinuha ang mga larawan. Itong larawan ng mga pusa na naglalaro ng poker o kaya'y naglalaro ng baraha. Dito, may isang nanalo ng maraming tropeo. Tignan, may basketball. Ano pa? Pagtugtog ng akordeon. Iyan ay para sa akordeon. Naalala ko pa ang mga gamit na ito. Parang sinehan ito kapag sisilip ka rito sa tapat ng liwanag. Iba't ibang larawan ang makikita mo sa harap mo. May mga taong maaring nakakakilala sa mga ito at may iba namang hindi. Wow! Pati yung halaman na nakatayo dun sa sulok ng kwarto. At lahat ng wallpaper na dating nakadikit sa mga pader ay nalalaglag na ngayon. Papunta sa sahig ng lugar na ito at sa mga kasangkapan. Dati may parol na nakasabit dito. Pagkatapos, nandito ang huling kwarto sa dulo na ginawa nilang magandang bar gaya ng nakikita mo. Nandito pa rin lahat ng mga alak. Mga hindi pa nabubuksang bote ng wine mula 1978 produkto ng Italia ayon sa nakasulat doon. Wow! Ang ganda makita na may mga sapot ng gagamba sa paligid ng mga bote at pati na rin itong painting na nakasabit dito sa mga pader. Talagang nagkakabiyak-biyak at nagkakahiwa-hiwalay na. At ang mga parol sa itaas ng bar dito. Ang ganda ng lugar na ito, mga kaibigan. At itong mesa kung saan sila pwedeng umupo at mag-inuman sa gabi. Kahit na sobrang mahal ng bahay na ito, $3.2 milyong, hindi lang talaga nila madadala ito. Ganyan talaga ang buhay. Nakakalungkot makita na ginastusan at pinaghirapan nila ang lugar na ito, tapos pinabayaan at tuluyang nawala. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan gumastos ng malaki sa bahay. Huwag mo akong masamain, maganda naman ito. Pero mas pipiliin kong gastusin ang pera ko sa mga karanasang mananatili sa isipan ko habang buhay kaysa sa mga material na bagay na nandito lang. Sa huli, wala na rin silang halaga. Gustong gusto ko ito, ang ganda niya. Pero nalulungkot ako na nasasayang lang ito dahil sa hindi pantay ang mundo. Tingnan pa natin ng kaunti ang bahaging ito ng bahay. Sige, ano bang meron tayo dito? Kasalanan ba ng Alpine Council? Siya ay nasa konseho at nakasulat dito Howard Hertzberg at gusto niyang maging Republicans for Responsible Government. Nakalimutan kong ipakita sa iyo ito sa kwartong ito. Hindi ko nga ito napansin. Tingnan mo dito sa sulok ng kwarto. Meron kang magandang kabinet na may record player sa ibabaw na isinama sa disenyo ng kabinet. Wow! May plaka pang ang nakapatong doon. Hindi ba nakakabighani yon?
May malaking koleksyon din ng mga plaka dito sa ibaba. Wow! Tingnan mo ang mga pintuang kahoy dito. Talagang nagkakahiwa-hiwalay na sila at nasisira na. Grabe naman. Gusto mo bang mapasama sa video, Marcel? Sige. Okay. Kailangan ko kayong ipakilala kay Marcel. Mga kaibigan, alam niyo na siguro na naglakbay ako sa US at nakipagkita sa mga tagahanga ng channel. At ito nga pala si Marcel at nagpasya siyang sumama sa amin na yon sa isang abandonadong lugar. Ano sa tingin mo sa lugar na ito, Marcel? Ano masasabi mo sa unang karanasan sa abandonadong lugar? Kamangha-mangha at nakakaintriga. Makita mo ang buhay ng mga tao at kung paano sila namumuhay, pati na rin ang lahat ng mga bagay na naipon nila. Oo. Pinag-uusapan lang natin yan, tama? Tungkol sa kung paano naiiwan lahat ito at mas maganda pang gastusin mo ito sa karanasan kaysa sa mga magagarbong host na ganito. Hindi mo naman kailangan ng sobrang dami ng mga bagay. Ganun ang pakiramdam ko. Sang-ayon ako kay Leslie. Kumusta ang unang explore mo? Iba ba kaysa sa panonood lang ng video? Lalo na't ngayon, magkasama na tayong gumagawa nito sa totoong buhay. Talagang magkaiba. Talagang magkaiba. Kasi ang pakiramdam sa loob ng lugar ay sobrang iba. Oo, ramdam na ramdam mo ang atmosphere dito. Palagi kong tinatakang ipakita yon sa videos ko, pero hindi talaga tulad ng sa totoong buhay. Hindi talaga, sa tingin ko. Hindi, imposible yon. Tama. Gusto ko lang magpasalamat kay Marcel na pinapatuloy kami sa bahay niya. Napakabait niyang host kaya isinama namin siya sa trip na ito. Sobrang saya at exciting ng trip na ito para sa akin. Dahil first time ko ito. Maraming salamat, Marcel. Salamat. Leslie. Oo, ang ganda talaga dito. Oo, tama ka dyan. Sige, lalabas na tayo ngayon bago pa gumabi at ipapakita pa namin sa inyo ang natitira pang mga bagay na hindi pa namin na ipapakita. Ang harap at likod ng bahay na ito. Patayin ko muna ang ilaw ko para sa mga kapitbahay. Pero oo, dadaan tayo sa basag na bintana na ito at papasok tayo dito sa parang lugar sa ilalim ng itaas na terasa. Tulad ng nakikita mo, tumutubo ang mga halaman kahit saan dito sa lugar na ito. Talagang inaangkinan ng kalikasan ng property na ito ngayon. Diyos ko! Grabe talaga ito. Heto yung patio na nakita natin kanina sa mga larawan at nakita mo rin sa intro ng video. Wow! Tinutubuan na talaga ng halaman ang lahat. At ngayon, ito ang paborito kong bahagi ng bahay na to. Ang pool area sa likod. Tingnan nyo to. At dahil taglamig na yon, buong pool ay nagyelo na. Dapat mag-ingat ako na hindi mahulog dyan, pero hindi ko alam kung gaano katibay ang yelo, pero nakakatuwang makita. Hindi ko pa nakita ang nagyelong pool sa abandonadong lugar. Unang beses ko rin ito. Wow! Pagkatapos, nandun din ang bahay sa likod, ang mga parol sa likod bahay at iba pa. Ang ganda talaga. Gusto ko talagang maglakad sa niebe dito. Kamangha-manghang karanasan. Oh, at heto na tayo sa garahe. Tatlong gate ng garahe sa harap at gilid ng bahay. At ngayon, tingnan natin. Ang magandang harapan ng mansyong ito. Diyos ko! Ang daanan ng sasakyan na aakyat papunta sa portiko sa harap ng bahay na ito. Magandang gawa sa bato. Nagsisimula ng gumapang pataas ang mga halaman sa gilid at apat na malalaking haligi dito sa harap ng bahay. Nakakabaliw lang makita yon. Gustong gusto ko ang estilo, ang disenyo ng mga Amerikanong bahay na ito. Sobrang kakaiba ng arkitekturang ito kumpara sa arkitekturang Europeo. Salamat mga kaibigan sa panonood ng episode na ito. Ang ganda ng lugar na ipinakita ni na Sheila at Howard. Mansyon ng doktor, yan ang tawag ko rito at gustong gusto ko talaga ang lugar na ito.
Isang mansyon sa Estados Unidos na nagkakahalaga ng $3.2 milyong na iwan lahat ng gamit sa loob, hindi ka panipaniwala. Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa panonood ng video natin ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, paki-like ang video. Mag-subscribe din kayo sa baba kung bago kayo sa channel at may link din sa description para sa Patreon. Doon, maaari ninyo kaming tulungan, suportahan ang channel at matulungan kaming libutin ang magandang mundong ito at tuklasin ang bawat gusaling matatagpuan sa mundong ito. Kita-kits ulit tayo next week sa bagong episode ng Bros of DK. At mahal na mahal ko kayong lahat.